DWIZ, programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-uusap, pero now, pwede ka rin mas-flash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 DWIZ 882. Ngayon, January 26, 2024. Ako si Conrad Banal. Kasama natin, ito, Jonathan De La Cruz. Doon, Joel Laksamana. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa website namin, DWIZ882am.com. Yan. Ida-download ang aming app. Pang iOS, pang Android. Live din tayo sa Facebook at sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment, And love. love. si Kong Jonathan. Love. Importante yan, love. Text line 099937666768. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa Digital Free TV Aliw 23, sa Sky Cable Channel 72, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27 at GMA for the Box Channel 25. Yan. Good morning. Good morning. Good morning. Ayaw namin batiin Yes. ang lahat ng mga nakikinig dyan Oo. sa abroad daw. Yes. Yan, marami daw sila. Marami yan. Huwag natin batiin. US, Canada, UK, mga nurse sa UK. 117 countries kung nasaan tayo. At Salamat din dun sa tumawag Barko. kahapon dito at sinasabi niyang siya ay sa talagang Belgium. avid listener. Belgium. Tsaka Although yung- maraming tinatanong eh. So yung mga naglalayag, 30% of the world's trade Yan, being nakikinig manned sa by atin. Filipino seafarers. Yan. Pero ito, hindi natin binabati itong mga nagbe-birthday ngayon. Marami. Marami. Sino yan? Marami. Dating Vice Governor at loyalist actress, singer, Imelda Papin. Uy! Ayaw natin batiin. Ayaw natin si Mel. Si Mel! Wow, Mare! Hindi mo. Good morning. Imelda Papin. Love. Talagang ano yan, Sanchus. Tapos That's the siyempre- word, pare. Chantus. Chantus, yes. And of course, our good friend also. Ano rin siya belter. Yes, very much. Magaling si, Sumikat ng gusto yan in the 70s. in the 70s, yes. And of course, dating Congressman Johnny Revilla of the Revilla clan, si Johnny. Revilla. Yan po yung si Nardong Putik. Yan yung mga pamilya ni Nardong Putik. Hindi, si ano ito? Marites Revilla ito. Marites, hindi yung ano? Hindi yung sinanardo. Hindi Nardong Putik. Hindi. Yung Revilla na Revilla clan. ni Armando Guyena. Yan. Marites, Artista yung Pina Revilla. Pina Revilla, ayan. May anak si Marites Revilla, Ateneo, naging ano yan eh. Player ng taekwondo. Yan yung Johnny Revilla. Yan din si Johnny. siya. Dating congressman, si Johnny. Hindi siya alam Revilla mo, ng Nardong Putik. yung pansit, nahirapan. Pansit? Wag na. Yung masahog. Wag na. Wag ng pansit. Oo. At siyempre, Kahit palabok lang. at tayo ay nakikisa sa sambayan ng Pilipino sa paggunita ng pagtatanggol at kabayanihan ng SUP 44. Ayan, Kahapon. nagsalita ang presidente. Kahapon yun, kahapon. Universal. Kailangan daw maging ehemplo sila Yes. sa atin. Grabe ang nangyari doon sa SUP 44. 2015. Yan, 2015 po yan. 9 years ago. 9 years ago, yes. Ngayon, ang maganda dyan kasi Gusto ko sana yung mga... kasasampa lang namin ang karambola ni Noon, at that time. Jojo at ni Alex Magno. Agad-agad meron ka. Yun kaagad. Meron puputok na breaking issue. news na ano. Para namang ano. Ang akin lang sana yung mga lessons ng SUP 44 incident. Marami yun. At Ano ba yung lesson? Ang unang-una, Marami. pag dumating dito yan at nangyari na yung nangyari, hindi naman kayo nakipag-coordinate mabuti. Salubungin ninyo sa airport, hindi yung pupunta ka sa Mitsubishi.
Investor foreign direct investment. Inuna. Mas investment to. Sa bagay. Right. Ako Buhay. Buhay to eh. yung sa akin alam naman natin umugong yan operation ng mga US yan. Okay? Operation ng US. Meron nga Amerikano nakita doon sa site. Pero hindi na follow up yun. Maski sa hearing sa Senado, sa lahat ng hearing, maski sa sine, yung sa pelikula, pelikula, hindi nakita yun. Pero umugong ho yan. Alam mo ba? At yan, nag-hint pa ang US Embassy. Alam mo ba, pare? Ibig sabihin, ng operation ng dayuhan, ang namamatay Pilipino. Yun ang hindi man. Ano ba, ano yan? Nag-hearing sa House noon. Nandun kami. House. Ano lang, after 2 hearings, pinatay na. Gano'n, yung Yes. House. Sabi, ayos na. Ayos na, ha? We were in the process of asking, ano ba itong mga ito? Sino itong mga Amerikano ito? Humanitarian aid ba itong mga ito? Pumunta dun sa site mismo at lahat itong kanilang ginawa. Lumalabas kasi noon na nagkaroon pa ng special training sa Edwards base, Air Force Base sa Zamboanga. Itong grupo na ito. Okay. At ang doon yung mga Special Forces America. Ayun, tama yun. Yung American US operation niya. The only good thing about that is... Kaya top secret Maski sila tawag nito DILG chief noon si Rojas, hindi alam Nagkagulo sila. Masyadong, kaya nga yung isang suspended na dating chief of police ang kausap lang Ganon parang sinikreto ng husto yan, yung operation na yan. Pero hindi maganda ron sa akin. Pero at that time, alam na rin ni President Noy. Kaya sila pumunta sa Zamboanga. Sila nga lang. Sila lang. Tsaka yung si Purisima si Alan. Alan Si Mark. Very good. The lessons nga, babalik ako. Are they being relearned? Ito, magkakaroon tayo ng biglang mga bulto-bulto ng fuel dumarating dito na hindi natin alam. May mga naglalanding sa NAIA. May nangyayari. Diba? Yung bang tuloy pa rin yan bro, sa totoo lang. Because we have a mutual defense treaty with the US. Ayun. Please understand. Ayun. They can always come in and go. We are considered the colony. Hindi man lang. Hindi, tapos number 2 sa akin, yung kailangan ng i-rescue, nobody left behind. Yes. Yan po ang principle. That is the principle. Sa military. Walang rescue. Naman talaga Yun ang principle talaga sa military. Ito nagbabaya Hindi tinulungan As a matter of fact, ang naging... may peace talks kasing ongoing. May peace talks. Yun ang naging dahilan. Pwede ba yun? Peace talks namamatay na yung mga tao. Kung may peace talks, ba't mo pinayagan yung US operations dyan? Pag ganun. Hindi rin nila alam siguro. Hindi rin nila alam. Kung may masasabi tayong good thing doon, yung namatay si Marwan, that's it, that's all. Otherwise, in exchange for 44 lives, etc. And then pag-aayos sa atin. Okay. Ito po, ang ating, yung PI nila dyan sa House. Yung PI nila. Mumura ka na naman. Akala ko babawal ang intemperate language dito. Hindi, mura? People's Initiative nila dyan sa House. PI nila sa House. Ang presidente po, mukhang hindi payag sa nangyayari. Yung rift between the Senate and the House. Kahapon yung LEDAC, yun yung sinasabing Legislative Executive Development Advisory Council. Diyan pinag-uusapan yung mga batas, yung mga bills na naka-file na gusto ng administrasyon para sa programa nila. Diyan yung LEDAC ang tawag niyan. Yung meeting ng LEDAC na hindi na natuloy. Bagkus ang ginawa ng presidente, kinausap etong mga senador, hiwalay. Kung hiwalay, ang dikolor sa puti. Yan. Paglalabayan. Hiwalay. Sige. Hiwalay dun sa mga congressman. Para bang ito yung pag nag-i-interrogate ka, police. Dalawang suspect. Magkakuntsaba or what? Magkaaway. Halimbawa, may nag-aaway. Na gang. Interview mo yung isa, wag mo isasali yung isa. Separately. Iwalay mo ng kwarto. Kasi may sasabihin to na may malalaman ka. Diba?
pwede mong gamitin against the other. Oo. Ganon din yun, yung isang hindi mo pa nakausap, pag kinausap mo, may sabi, pwede mong gamitin against naman doon sa isa rin. Ganon yung tactic dyan. Well, ang ginawa ng presidente, siguro para, ang sa akin, hindi naman ganon. Ikaw naman hindi ganon. Hinain mo, kinumpara mo naman, yung analysis mo naman, ang tingin ko, gusto niya lang ng sobrang debate. Okay. Kasi kapag sabay niyang... They can speak their mind. Ayan. Kapag sabay niyang kinausap yan, baka hindi matigil ang usapan. Suspect kasing analogy mo. Bakbakan ng gusto yan. Good. Pero hindi po sinabi kung anong pinag-usapan. Okay. Siyempre, ang pinag-uusapan dyan, yung constitutional amendments. Yan ko ang issue between the House and the Senate. So, wala na tayo iba pang sasabihin. No, pinag-usapan din yung tungkol sa economic provision. Malamang. Yun na nga, but the thing is, paano gagawin yan? Are we all agreed na kailangan tanggalin niyang economic provision? Actually, hindi nila pinag-usapan yung tungkol sa Constitution. Ang pinag-usapan nila dyan, magkakaroon pa tayo ng bagong taxes. Ganun ba? Oo. Kaya ba natin itong 4.3 Bakit separately? Kasi may mga iba dyan na nasa Senado, re-electionist, ayaw nila ng kung ano-anong taxes. Ayan. Yan po, may mga LEDAC priority bills. May LEDAC priority na pending. Yes. Pending po. Halimbawa, yung amendment sa IPIRA. Yan. Nasa pa rin yan hanggang ngayon, technical working group. Kaya yan, that's one issue na talagang dapat maghiwalay ang discussion. Bakit? Kasi ang dami dun sa mga yan. Baka mamaya sa payroll. Baka mamaya makukuyog si presidente. Ayun. Biglang chorus ang kanyang kausap Yan yung IPIRA. 23 years na yan. In effect. Bumababa ang presyo ng kuryente. Yan po ang aim niyan Ang pakay nitong IPIRA, kung bakit. Dati yan, government lahat yan. Under NAPOCOR. Okay? Ginawa nila, chinap-chap yan at pinagbebenta. Okay? Ang sabi nila, magmumura daw ang kuryente. Gaganda ang serbisyo, magmumura ang kuryente, hindi na magiging patay-sindi ang ating mga... Anong patay-sindi? Karaoke? Karaoke, kasi... Ayun, nightclub. Bukas meron, mamaya wala. Yang IPIRA po, hindi pa nagagawa yan. Yang budget modernization bill. Yan. Meron pa. Dami. Marami pa. Pero hindi na pag-usapan yan. Yan. Okay. Paano tayo ngayon? No LEDAC. Meantime, napakadami pong dapat i-solve na problema. But anyway, sa linggo, magkakaroon ng rally. Hindi rally. Kick-off pare. Ano ibig sabihin ng kick-off? Pangungunang unang salvo. Per salvo. Yan. Ang bagong Pilipinas. Unang birada. Yan. Unang birada. Sino ba yung pakanan nito? Ang narbasa ko po, maraming announcement ng PCO. Through Senior Undersecretary at hinihikayat nila sumali raw sa rally dyan sa Quirino Grandstand. Sa January... Sa linggo? 28, linggo. Yan po ang sinasabi ng PCO. Si Secretary Cheloy Garafil ang nagsasalita. Pero ito po brainchild. Ang punong abala. Ni Cesar Chavez. Ang punong abala dyan. Na special, siya? Presidential Assistant with the rank of Senior Undersecretary. Presidential Assistant. Dating railway SAR. Ngayon siya ang bagong Pilipinas. SAR ng bagong Pilipinas. Okay. Ano ba ang philosophy niya? May vision ba? Hindi, ang dyan is to bring the services of government down to the grassroots. Maganda yan. Magandang konsepto yan. Maganda. And number 2, to mobilize public support for the agenda of development and progress. Ayan. Ang business community daw po. Mahirap yan, sir, by the way. Hindi mo maikasya sa sticker.
Hindi, para sa kaya nga bagong bumper Pilipinas sticker. lang. Dapat sana Bagong kaya mong Bagong Pilipinas. Ano ang bago sa Pilipinas? Yan. Ang bago sa Pilipinas. Okay. Meron ba nangyayari sa Pilipinas? Yan ang mga nagkaroon din po ng memo ang DILG. Sinasabi, yung mga government employees mag-attend daw ng rally. Down to the barangay level. Kaya may mga chismis na may abutan daw. Nako, delikado yun. Anong abutan? Creed. Ang inaabot nila doon yung credo ng bagong. Yun ang inaabot. Masarap yan pag sinausaw sa patis at kalamansi na may Parang ano yan? Ang husay mo. Masarap yan. Parang ano yan? Prayer book. Parang gano'n. Parang ano yan? Di ba? Ang Katipunan. Yan. Emilio Jacinto. Yan ang abutan doon. Ito ang bagong Pilipinas. Ayusin natin ang ating kapaligiran. Maglinis tayo. Mga ganong klase. Bakit kasi? Kung bakit kailangan gawin yan, may rally pa na parang ang analysis dyan, parang OA. Sobra ka namang OA. Hindi yan sabi ng mga analyst. Analyst lang, hindi naman parang... Hindi naman ako yung mga analyst daw. Parang pinakikita, parang kinakabahan ang ating gobyerno na kailangan pang gawin yan. Dahil sa mga nangyayari daw sa larangan ng politics. Sa kapaligiran. Bakit kailangan naggawin yan? Yun po ang gusto ni Cesar Chavez. Ano namang ihambing yan, sir. Ikaw nag-basketball player. Oo. Ano? Ateneo pa. Ibig sabihin, masama yung ginagawa ng animo, yung animo ka pala nasal. Pero ibig sabihin, yung cheering, hindi ba maganda yun? Animo, Ateneo original. Okay. Kasi may rhyme. Animo, Ateneo. Rhyme. Ba't lasal gamit nila yun? Walang rhyme. Okay, babalik ako. Parang Hindi ba nakakatulong sa mga player sa court yan? Iba yung cheer rally. Ito hindi cheer rally to. Ano to? Ito ay parang kumbaga after 1.5 years of the administration, ipapakita kung ano ang naging kalakaran na bago para sa lipunan. Yan. Siyempre, yung mga tao, itong analysis po na to, nakita ko to, ito yung mga alam mo, gumagawa kasi ng mga political risk analysis yan. Yung mga different think tanks. Hindi naman ito yung professor na... Hindi. Nagsusubscribe yan, mga business dyan. Yung mga ganyang events, tinitingnan nila yan. Ano yan? Anong significant? Hindi ito yung... Hindi ito yung dating... Yung doktor na ang daming plagiarism. Hindi po yan. Nikkei? Hindi ito yung capital economics ng nangangopya ng report. Nangangopya ng report, hindi. Maraming think tank. Yung mga think tank kasi, yung mga ganyang events, titignan nyo yan in the light of other things. Yes. Ano ba nangyayari sa atin? May chacha. May rumor ng desktop. Merong Martin versus Sara. Merong ICC against Duterte. Merong El Nino. El Nino. Tumataas ang presyo ng mga bilihin. Meron China issues. Lahat. Ayan po ang mga bagong balita. Tapos mag-organize ka ng isang one big it's like a show. Napaka-ambisyoso ng na to. It's like a show na rally. I-address mo kailangan at least Hindi, ito bagong approach. Kasi parang yan, halimbawa ganito. Si paring Conrad ng basketball, ikaw paring Joel taekwondo ka. After so many practices at saka competition, nakita mo parang hindi tumatagma, di ba? Hindi. Magbago tayo ng pakita natin na may bago tayong paraan para manalo. Hindi kami magrarally sa Rizal Memorial pare dahil hindi gagaling yung player. Ganito ito sinasabi nila. Ang maaaring backfire niyan. Nasa isip ng taong bayan na nahihirapan because of inflation and everything. Bakit kayo nagrarally? Tumataas ang tubig, tumataas ang meron tayong ganyang palabas sa Luneta. Well thought of. Ano ba yon? Slogan lang.
Sabi ni paring John at hindi, it's Hindi. to bring the services of the government to the people. Kailangan man na rally yun. Hindi ba dapat yan everyday activity ang ganyan? Para kasi maengganyo mo ang taong bayan na sumama sa pagbabago. Ayan. Galing. Mobilize public Yan. support. Ito ang mga bago natin gagawin. Maglinis tayo sa ating mga kapaligiran. Ayusin natin ang pamumuhay natin. Ganon. Ginawa yun ng panahon ni former President Marcos, sa totoo lang. Well, ang Okta Research po, ang Okta Research, Bagong lipunan. sinabi ko na sa inyo, yung mga chacha issue na yan, 1% lang. Sinabi na ng Okta Research yun. Ang number 1 po sa atin, inflation. Mahirap ang buhay, in other words. Eto, sabi ng Trade Department, pumayag na raw sila. Ha? Sinong trade? DTI? Si Chalex. Excuse ko naman. Sige. Pumayag na sila. Ito naman siguro. Nabawasan. Ganda-ganda naman. Nabawasan daw Sinama ang mo weight naman na mga produkto. Halimbawa, sardinas. Babawasan na yan. Kung Pumayag ano pumayag na daw sila. Ayan. Shrinkflation. Shrinkflation. Ako po siya talaga maraming naisip si Chalik. Ikaw kasi hindi ka nag-UP. Hindi ba sa kanya yun? Hindi kanya yun. Yun po ang nangyayari. Binabawasan yung timbang. O yung content. Pag bumili kayo. Manluloko yan Ay. Parang yung bumili akong pandito. Parang yung linggo, chocolate. kanyang kalalaki na lang. Oo. Liit. Dati yung chocolate, Yung bata ako, yung chocolate, malaki pa sa... Malaki. True mo. Kalaki na lang. Ngayon. Yung gano'n, no? Ngayon, parang Wala. Oo. Isang subo lang talaga, hindi mo makuhang tatatluhin mo pa. Hindi. Liti. Ganun. Yun po ang nangyayari doon ngayon. So, anong mangyayari dyan sa rally na yan? By the way, mabuti sana kung totoo yung may abot. Cred. Kailangan may abot ka. Yung credo, kung may abot talaga. At saka yan, hindi lang naman, itong dyan sa Luneta, ano lang ito, parang kick-off lang ito. Kasi, kick-off! Ang sinasabi ni Senior Undersecretary Chavez, magkakaroon ng mga barangay assemblies at doon titignan ng bawat barangay, lalo na mga newly elected barangay officials, kung ano ang kailangan nilang gawin sa kanilang mga barangay para gagaan at maayos ang sitwasyon ng kanilang mga kabarangay. Meanwhile, merong business community. Malakas ang business. May coalition of businessmen and civic leaders, employers. Nahatak pa rin si Secretary Frederick Go. Yung Buklod Bayani Coalition o BBC. Kasama si dyan? Kasama sila ang Joey Lina yan. Okay. Anti-Red Tape Authority. Yan. ARTA. Ernesto Perez. So, di ba? Para to create livelihood, create jobs, opportunities para sa mga hindi kasama dyan. Yung bibigat naman ng mga salitang yan. Bigat. Ano ba yan? Ang bibigat. Ang unahin ninyo, yung Anti-Red Tape Authority, yung sarili nyo. 19 lang po ang LGUs na nakakompleto dyan. 19. Unahin ninyo. Kasi, and we're proud of that. Na naka-19 kami. Out of 1,000, ilan yun? 600. Ang daming nagre-reklamo dyan, ano bang ginawa ninyong standard daw? Kasi, ibig mo sabihin, mga Makati, mga Taguig, hindi nakakompleto. Matagal na sila nagkaganyan. Hindi naman totoo yun. For health reasons daw. Kaya, pinaliliit yung mga... alam mo kakape? Yung shrinkflation? 25 grams. Kaya anong for health reasons pala yun? They have their health in mind. Kaya naman. Yeah. Para sa atin. Ba't nyo sinama yung sardinas? Yun ang pag-asa natin. Aba! Pare! Sardinas. Pag-asa ng bayan yan. Sardinas? Sardinas. Pagkain ng... pag wala ka ng, di ba, Brad? Pag wala ka ng talagang makukuha asin o sardinas na yan. Uy, masarap yan, ha? Binutumba ka ng dilata. Binuksan ko yung kahuli-huli yung boteng binigay ni award-winning, ha? Yung bunuan... sarap nun. Bunuan bangus, ha? Wala na, ubus na. Tapos babawasan mo. Salamat, Dennis Antinor, ha? Salamat, Dennis. Mahirap ang buhay. So, kailangan ba ng rally? Pag mahirap ang buhay? Siguro. Pero ang guest lang po rito ang presidente. Siya lang. Ang ibig sabihin nito, hindi siya. May pakana. Hindi siya may pakana dito.
Alam mo, ingat si President sa Ang mag-guest daming- niyan. Huling nag-guest siya yung nilaunch yung hashtag Love the pero Philippines. ako, Nasunog siya. Ang alam ko dyan, sa presidente yan, Oo. maski guest yan, magsasalita yan na maski, halimbawa sa Pasig, guest siya dyan, launching ng Pasig Project. Ang Pasig Project po, Buhayin. doon sa best friend ni Joel na si Oo. Acosar. Oo. Okay. Gusto nilang kumbaga, palabas din to show. Pasig River. Bubuhayin muli. Pasig, hindi, Bigyang Buhay Muli. Nandun din siya. PBBM, nandun siya. Pero ang sinabi ng presidente, hindi yung galing nito, ang ganda, hindi ganun. Ang sinabi ng presidente, asikasuhin nyo muna yan 10,000 families na nandyan kung saan nyo i-relocate. Yun po sinabi niya. Sa linggo, wala. Baka may madinig kang, may madinig kang ganon. Kasi yung sinabi ni paring Joel kanina, Na ano? yung coalition of etc. Ano yan? Ano yung sinasabi mo? Coalition. Yan daw ang yan daw ang organizer eh. Yan ang may bibigat. Hindi, well, nag-tie up sila kay office ni Secretary Go. Diba? Yun na nga, coalition of business and civic leaders. Makinig kayo mabuti kasi malamang sa hindi sinasabi ni paring Conrad ganun din. Baka kayo tamaan dyan. Kayo tamaan dyan. Kayo, puro kayo doon. Kayo naging lightning rod. Puro profit lang gusto niyo. Ginagawa nyo. Regulatory capture kayo. Rent seeker kayo. Baka gano'n na marinig nyo. Okay. Kagaya niyan, yung Pasig bubuhayin muli. Bigyang buhay muli. Bigyang Kung naman PBBM yan Bigyang buhay muli. Narinig. Asikasuhin nyo muna yung 10,000. 10,000 families muna. Asikasuhin nyo. Parang yan yung Para kasi nampal. Parang yung Wala kang ginagawa dyan sa mga informal settlers na yan. Ngayon, launching ka ng launching, may palabas ka. Ganun na ibig sabihin, no? Yun ang kuha ng mga tao. Be careful sa pag-splash in the tub, baka ma-spotlight ka. Yun ang sinasabi. Ganun na nga. Hirap din yun, no? Makinig ako ng mabuti doon. Kasi hindi pa kayo nagbabayad ng tamang buwis. Nag-i-smuggling. Sige nga. Tapos kayo, bibigyan niyo ako ng launching, kick-off rally, ano yun? Naninira pa ng environment. Nakantaw ko naman, Ano ba? Tapos may launching. Pero, nilo-launching na po kami dito. Break tayo sila. Break. Nirarakit lang. Kawawa naman si Secretary Chavez. Hindi kasi, maski sa mga government cabinet member, hindi naman sila ganado dyan sa rally-rally nila. Dapat nandun lahat yung mga yan, siyempre nandun. Pero sa kanila, parang 8:31 kasi na ng umaga. Kaya dito sa Karambola, ay hindi ganado. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw 23 DWIZ 882 Friday, January 26. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Good morning. Doon sa mga nagsasabi na baka lang yan rally na yan maging cha-cha. Wala pong cha-cha sayaw doon. Iba ang tutug Iba. Hindi sila mag-cha-cha. Hindi walang cha-cha dito. Parang kick-off daw ng cha-cha. Hindi. Ang cha-cha po sa Davao. Pero hindi pro-cha-cha. Ito, laban sa cha-cha, may rally sa Davao. Sa linggo rin. Ayun. Davao, alam nyo na kung sino ang taga riyan. Hindi ba? Kailangan pa ba namin sabihin yun? Kailangan pa bang i-memorize yun? Iba yung memorization. Kabisoti yan May maganda pong sinasabi to si Jonathan, ang bagong ibig sabihin daw ng PR. Ang alam ko, parin Jonathan, public relations. Yan. Public relations. Mag-mic ka. Public relations, hindi Dati. Ngayon, ano na? Ngayon, ang ibig sabihin niyan, performance before recognition. Ayan. Pag kayo magpaparecognize, wala pa kayong performance. Hindi kayo papasa sa Quill Awards niyan sa simula pa lang. Recognize agad wala pa nangyayari. Anvil o Quill, meron at least kahit paano may mapapakita kang performance. Yan ang magandang definition ng PR. Hindi dapat palabas. Okay.
Ang hindi ho tsa-tsa yan. Dahil ang tsa-tsa, magkakademandahan daw ata. Uy! Ayun. Yan. Dadalin daw, sabi ni Pimentel, ng Senado, ang issue sa Supreme Court. Ano ngayon yun? Ano ngayon yun? That's another, Dahil, kasi ganito ang punto niya, pare. Ang COMELEC daw, ang sabi kasi ng COMELEC, tinatanggap namin yung signatures. Yes. Dahil, ministerial yan. So in other words, ang COMELEC hindi pwede mag-verify kung authentic ba yung signature na yan. Ang ginagawa daw po ng COMELEC, binibilang lang nila yung signatures. Di ba? Bibilangin mo, ilang milyon yan. Oo. Isa-isa mong binibilang, tinitignan. I don't know. Okay? Gaano katagal yan? At ang sabi po ng mga senador, ay wala namang batas tungkol dyan. Paano gagawin yan? Okay? Yung PI nila sa House. Mali sila doon. Mali. Meron COMELEC administrative something. Order. May order sila. Ng 2022 pa. Yes. Meron yan. Yan. Please, mabuti nga hindi sinabi sa kanila na please go over your books. Ang sabi po nito si Senator, Minority Leader Aquilino Pimentel, para siyang tumatayong opposition. One-man opposition. Dalawa sila. Nino? Risa, model. Oo, model. Hindi, magkaiba sila. Ay, bang iniisip ni? Magkaibang direksyon eh. Hindi mo, Wala na. yung isa modeling? Yung isa model lang. Palabas din. It's all for show. Himukin daw ng presidente yung kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez na itigil na yung PI nila sa House. Kasi daw nagkakagalit na. Nagkakagulo na. Constitutional crisis na ang sinasabi. Sa ganang akin po, ganito. Maski ba pisan niya yun may sariling bait yun Ano ba? Yun nga kapatid niya, si Amy. Inuupakan pa siya paminsan-minsan. Pwede ba niyang pigilan yun? Ano ba kapatid kita Hindi ba? Dinadaan na lang ba sa kamag-anakan yan? Yun na nga, napakasamang argument noon. Hindi tama. You argue properly. Issues po. Issues. Oo, ang dapat dito. Hindi dahil sa magkakamag-anak, ibig sabihin, maski na hindi kayo pisan ko, sabihan ko niyan, baka batukan pa ako Kahit matanda ako dun Tama yun. Sabihin mo kay Bolet yan. Sige nga, sabihin mo. Ayaw ba sabihan nyo? Pisa ko yun Hindi nga may sariling bait siya. Baka nga mas magaling pa siya sa akin di ba? Pinsan, wag mo masyadong hindi pwede yun. Hindi pwede yung mga ganon. Pwede mo sabihin, pwede ba tayo mag-usap? Ganun man lang. Hindi yung, kung gagawin. Sabi po ni Pimentel, ang talagang utak daw niyang po PI nila sa House ay si Martin. Ang sabi naman ni Martin, ayoko makipag-away na. Ang specifically sinabi I will not dignify criticisms. Ayan. Oo. Even from the minority. Fruitless arguments. Ayan. Ano? Fruitless arguments. Mga arguments. Walang kasaysayan. Walang kasaysayan. Basta sila para sa tao. Ang konstitusyon ay para sa tao. Hindi sa Senado, hindi si Presidente, gano'n. Kung iniisip hindi ho nasasagot yung tanong 2 buwan natapos itong signature. Bilis. Yan ba pwede mangyari yan nang walang umiikot na, alam mo na, yung sinasabi nating abot? Ito naman mga senador, hindi na napansin yun, 2 buwan. Abot? Wala silang kasi, nangyayari sa countryside. Puro kayo accusation, maglabas kayo ng preba. Preba. Ang sinasabi kasi, ang hirap niya, mahirap isipin. Nakikilos at kikilos siya, 12 million signatures, na walang umaandar na abot. Na budget. Ang hirap po magpakilos ng ganyan. But the thing is, we need proof. Oo. Hindi ba nyo napansin? Lumabas na nga yung yung mismong nagdadala, yung lead convener ng hindi ba nyo nakita yun? Noel Oñate, ano ba? Mayaman po yan. Mayaman. Sobrang yaman. Kumita po yan.
Pero hindi, gagastusin niya ba dyan yung pera Oo niya? nga. Ba, pare, magastos yan, ha? Siya ang dadala ng pirma. Para siyang si Hil Chua, nagpaunang buhos. Abono. May mga ganon. In the hope. Really? In the hope. In the hope. Na makukuha yung kontrata, makakakuha tuloy-tuloy na. Naunlad ang bayan dahil yes. dyan. You do it out of the goodness of your heart. Mas mabuti nga si Noel kaysa dyan sa mga oligarchs na yan. Oo. Di ba? Yan po ba, Lalabas. halimbawa, wala bang gastos siyang rally sa linggo? Meron yan. Kahit pa paano. Coalition of business and... Ayan. Yan yung mga... Etong papirma na to, yung PI nila dyan sa house, hindi ako maniniwalang walang gastos siya. Meron. Meron. Ang problema natin, kailangan humanap kayo ng katibayan, humanap kayo ng testigo. Oh, yes. Para po, yan yung court case na sinasabi nyo. Hindi pwedeng kasing accusation. Wala yun. Mahirap talaga isipin na walang gastos yan. Meron. Very logical. Very logical. Ang kailangan natin dito, yung concrete. Oh, Yan po ang issue dyan eh. Okay? Noel, lead convener nga, nagpakita na. Mayaman! Noel Oñate at saka si Atty. Ed Gana. Mayaman yan. Mayaman yan. Pero wala naman, hindi naman siguro 400 million. Yung Allegation yan. Allegation yung 400 million. Yan. Kailangan mapatunayan din yan. Yan. Ang problema dito, batuhan na sila ng Nang ano? trading of barbs. Kahit yung mga congressman at senator, diba? Meantime po, nandito na ang El Nino, napakalaki problema natin. Grabe yung retrato ngayon, biyak-biyak na yung bigas. Mga lupa. Okay. Ang bigas po ay tuloy-tuloy 75 per kilo. Diyan sa Bicol region. Ang bigas 75. Hindi na kumain ng mga tao niyan. Yan po ang problema na hinaharap natin. Retail price yan na ang laki niyan pare. Kahit po ang PSA pinipilit ang report bumababa daw ang presyo ng bigas. Hindi ho. Tumataas ang presyo ng bigas. Ang malala pa ngayon ang prospect natin dahil dito sa El Nino, pare. El Nino, 8 probinsya na raw, confirmed. 8 probinsya sa Luzon, confirmed na meron na talagang tagtuyot. Yan tagtuyot, yung drought. Dahil sa El Nino, sino-sino yan? Apayao, Bataan, Cagayan, naku, puro rice producer to. Cavite, yung Cavite, bilyar yan eh. Bilyar. Meron agriculture din sa Cavite. Pero urban agriculture na ngayon. Bilyar. Hydroponics. Puro kay lupa eh. Ilocos Norte. Ayan. Kalinga. Ayan. Palawan, Zambales. Confirm na po, may El Nino yan. Dahil, sabi ng Pag-asa, Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services, kapag daw po ang rainfall below normal ng ilang buwan, ang sinasabi nila 5 sunod-sunod na buwan below normal ang rainfall, yun na, El Nino na yan. Saan tayo kukuha ngayon ng pagkain? Paano, Jonat? Sabi ng DTI, bawasan nyo na lang yung timbang ng binete. Maliwanag ba yan? Ayos ba yan? Maganda solution. Maganda strategy yan. Ibig sabihin ng DTI, lokohin nyo na lang yung mga consumers. Kunwari, pareho lang yung binibili nila, pero binawasan nyo na yung timbang. Dahan-dahan kayo dyan. Magagalit yung mga mahilig sa choknat. Ang liit na nga, sa subo na lang nga, tapos babawa. Baka maging microscopic na yan. Baka hindi nila maramdaman kung ano nangyayari sa kanila. Sa Zamboanga po, ang bigas. Umaabot na raw sa mahigit 700,000. Ang nasira, 700,000 pesos worth. Sa Zamboanga pa lang yun, Del Norte. Yan ang unang-unang natamaan, nasa pool. Dito sino ba si El Nino na to? Di ba natin pwedeng pagbawalan niya El Nino na yan? Sino ba yan? El Nino yan. Acronym ba yan? Ano ba yan? AKA ba yan? Mahigit na 20 hektarya daw, 22
magsasaka. Oo. Anong mangyayari dyan sa mga tao na yan? Ayudahan yan. Ha? Food stamps. Food stamps? Baka, walang kita yan, sigurado. Wala. Sigurado na yun. Nalugi na nga yan. Baka... Ngayon, i-multiply mo yan. Ito, proven na yan. Zamboanga del Norte. I-multiply mo yan. 700,000 pesos in agricultural losses sa Zamboanga. Mahigit 20 del hectares. Norte, grabe yan, ha? Tapos mahigit 20 farmers ang apektado. Ano pa lang po yan, ha? Isang probinsya lang. Nag-uumpisa pa lang to, wala pang ano. I-multiply mo yan. Anong effect niya? Ayan. Ngayon, maraming press release. Performance before recognition. Paalala lang po ni Parin Jonat. Inuunahan nila, ika. Tini-PR na marami na raw silang ginagawa. Yan. Mitigating measures. Hanep. Bibigat ng mga salita. Mitigating measures. Okay. Ano yun? Siguro, meeting. Kaliwat kanan, meeting. Mitigating. Oo, tama. Meeting. Pinagpaiksihin mo yung mitigating. Meeting yun. Meeting. Tama. Meeting sila ng meeting. Meanwhile, may problema po tayo sa pagkain. Okay? Ano na kaya yan? Ano ba pwede na? Pagkain, kuryente. Inflation yan eh. Pagkain, kuryente, gasolina, tubig. Ayos. Pare, nabanggit mo yan tubig, may problema yung Kaliwa Dam, Bakit na naman? Akala ko ayos na yan eh. Hindi. Merong Yung grupo na nagreklamo sa ombudsman, yung Stop Kaliwa Dam Network, umakyat sa Court of Appeals. Kasi itong ombudsman na-dismiss yung kanilang reklamo. Complaint. Yung complaint po nila, against nagtayo ng kalsada dyan, papunta ng Kaliwa Dam, na walang consultation or approval ng mga IPs. Ano yung IPs? Mga indigenous people. Na ang tawag sa kanila mga dumagat. Okay? Ang ginawa po ng ombudsman, dismissed yan. Ang ginawa nitong grupo na to, Stop Kaliwa Dam Network, nangunguna po niyan, pare. Si Father Pedro Montallana. Pete Montallana. Na bumalik daw sila doon at ang dinidemanda nila yung ombudsman. Dahil dinismiss yung complaint sa DPWH at MWSS. Mali yun But eto naalala ko to dahil si Senator Amy Marcos way back before the elections pa, sinasabi niya na yan kunin niyo yung consent ng indigenous groups bago ang lahat. Sinasabi niya na yan. Parang siga ata yung nag-i-implement nito na makakalusot siya, hindi niya kailangan yung mga consent ng mga indigenous groups. Hindi nakinig kay Amy. Na-prove nila kay Uncle Sam that they were able to get Na yung they were able to get the informed and prior consent. Na-prove nila? Na-prove nila. So meron. Kaya nga di-dismiss ni Uncle Sam So mali yung sinasabi nito. Mali yung kanilang records. Baka, alam mo kasi, ang problema dyan, ganito. Okay. Sa indigenous groups, may grupuhan Okay. Baka nakakuha sila doon sa isang grupo. Well, precisely, actually medyo may experience ako dyan, Barry. Pag nagko-community relations. Ngayon, napapansin na nung community relation project manager na, kahit anong kausap ko dito sa mga ito, hindi naman na umuubre, lagi silang kontra. Ang gagawin nila, hindi naman lahat, pero gagawa na lang sila ng sariling grupo na hindi aligned doon. Yun ang kukunan nila ng concept. Tapos yun ang isasubmit mo ngayon doon sa... May labanan within the group yan ng... Now, siyempre, yung natalo o yung bypass mo, gagawa. Yan, gaya nito. Kagaya si Father Montellana. Baka ang kausap niya yung isang grupo. Ganun na nangyayari. Ang dinimanda po rito, ng grupo,
ay yung MWSS. Yes. Oo. Yung mga executives. Yes. Dahil ang project po nito ay hindi naman sa Manila Water Hindi. or Maynila. Or WSS. ang project nito, MWSS. Na naman? Hindi regulatory. Sila nangungutang. Yung administration. Nangutang sila 12 Bobby billion. Cleopas to at saka 12 sila, billion pesos, pare. So, ang dinimanda, MWSS. Mali ang demanda ninyo. Sino dapat? Dapat ang dinimanda ninyo, Father Montaliana, yung mga concessionaires. Bakit? Obligasyon nila maglabas ng bulk water Hindi source. Hindi dapat MWSS Bakit? Sa concession agreement. Concession agreement, mayroon silang trabahong ganun Oo. Bakit pa? Ang dami namin pere. Gusto namin gastusin dyan sa kaliwa. Well, they will spend it on capex para sa treatment, distribution. Tapos yung capex na yan, sisingil sa atin? Sisingil sa atin. Hindi ba binayaran na natin yan Tapos noon? itong kaliwada. Bayad na yan pero hindi sila nagpatayo. Hindi. MWSS. Ganito na naman tayo. Ang MWSS, gobyerno Dapat yun ang demanda. Mali, Tama. Father. Ang demandahin ninyo yung concession. Okay. Hindi, pero bottom. Bakit hindi kayo nagtatayo Tayo, dyan? oo. Bakit MWSS? So, paano- Siningil nyo na kami dyan. So paano to? Tatagal na naman tong kaliwada. Hindi naman. Meron silang pinakita. Kaya nga dinismiss ni Uncle Sam Doon yung kaso na yun. Oo. Pero ibang kaso yung sinasabi ni Jonathan. Iba pa yan. Baka doon magtagal. Pag yan ang napansin. Bakit may MWSS ang nagpapatayo? Oo. 12 billion. Ang laki naman ng kikitain Bakit? What is 12 billion? to 100. Nagugutom sa atin ang mga food insecurity. Ano lang di ba? 70% lang. What is 12 million to the 100 billion that they already got? In terms of profits. Di ba? Yan ang More than 100 billion. Isang kumpanya pala yun yung study Oo, more than 100 billion. Okay. Nag-announce po ang Manila Water ng service interruption daw. Nako. Napunta na naman kay Jerry Napunta. Sibilia. Derek. Service Pag si interruption. Jerry, huwag kayong ganyan. Oh. Announcement. Service interruption. Okay. Kasi daw may ginagawa sila Yan. para mapabuti ang serbisyo. Saan kaya yan? Marami pare. Ay, Hanggang Rizal. Iba-ibang issue. Hanggang Rizal, Cainta, Taytay. Marami naman yan. Hanggang San Juan City, Pipe replacement. Mandaluyong. Ba't ang lawak? Organization. Bakit ang lawak na service Buong interruption? East Zone talaga. Kinapalitan nila yung mga Sabay-sabay? Well, mas organisado naman yan, bro. Na, Pero sabay-sabay yung water interruption. Cainta, Taytay, San hindi ko lang Juan, nabasa, Sigla. pero ano ba, may oras naman, di ba? Ha? May oras. Ayan. Yan. Diyan kayo magkakatalo. Diyan kayo nagkakatalo. Hindi, may Quezon City, Pasig City. Alam mo, lawak ang ending lagi ng press release na yan. Cainta. Pero, be that as it may, na alam niyo oras, mag-ipon pa rin kayo ng tubig bago mag-interruption para meron kayong magamit. So, may kulatilya yan. Ito, layo hanggang Ano yung ipunan ni wala kang tubig? Dahan-dahan. Pero at least na-warning kita, mag-ipon ka, ha? Ayun. Dahan-dahan kayo. pag sinabi mong walang tubig ng alas 12, dapat pag alas 12:01 may tubig pa yan. Lagot Yari kayo. Lari kayo. Well, Yan ang principle po ng MWSS. Regulatory capture. Dahan-dahan lang ho kayo magsasabi kung nasaan yung water interruptions. Nasaan? Kasi ang susunod na banatan sa inyo, iyang concession agreements na yan, hati-hatiin na yan. Oo. Hindi pwedeng dalawa lang. Ganun na nangyari, kaya nga si Villar kasama. Yan, nakita mo? Nakita mo? Papasok Teka muna. Mandaluyong. Oh. Mandaluyong, kasali po. Okay? Makati. Kasama Pasig. Makati, Pasig, San Juan, Taytay. Kasi lawak. Ang lawak. Cainta. Binangonan. Kasama pa. Ito sa tingin ko gumagawa sila ng scheduling na ganyan. Sapagkat alam na nila na yung tubig medyo i-ration out. Ito na nga sabi. Yan na yan. Ang payo po nila sa inyo na apektado nito. Kung sino man kayo, hindi natin alam.
mag-imbak na raw kayo ng tubig. Napakagandang payo, pare. Napakagandang payo. Imbak ng tubig para dun sa interruption period lang na yun. Tika muna. Hindi pa natin pinag-uusapan yung summer months na El Nino. Hindi pa yun. Wala pa yun, pare. Hindi, well, siguro, ako iniisip ko lang, yung mga interruption na dahil they are short. Nag-ayos. Para in preparation, pag nag-valving sila sa summer. Nag-ayos. In other words, take the pain. Mino-modernize, parang airport. Nagmo-modernize sila. In a phrase. Yes. Take the pain. Take the pain. Yeah. Para at least it could be worse sa summer. Yeah. Yan po. At matapos wala pa yung Maynilad press release. Pag nagkaroon na kayo ng tubig, if that time comes, buksan nyo lang daw yung gripo. Patakbuhin nyo ng mga 5 minuto para mailabas yung mga... Kasi naging empty yung pipes So, ayun. Sana na yung nagkalawang ba? O gano'n? Nabulabog. Bugan nyo lang. Then ayos na uli yan. Mainom nyo na uli yan. Naiinom na ba ngayon? Naiinom na ba? Under the concession agreement, kailangan potable yan. Hindi nga naiinom ba yan? Wala. There you go. If you have doubts... ako, sasabihin ko na talaga malakas ang loob ko. Pero pagdating sa inuman ng tubig, naduduwag ako. Wala. Matutulad ka kaya Ros. Wag ho kayo magiging Jess Matubis. Jess Matubis, mayayari kayo. Si paring Jess. Retirado na si Jess, hindi na niya gagawin. Baka matuluyan na. Paring Jess, ha? Sabi nga ni Caseno Lagmay. Dahan-dahan lang. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede yan. Ginanahan siya dahil boss niya nun, si Secretary Alunan pa nun. Ginanahan niya. Gangho si Rapi Maynilad yun We promised potable water, you will get potable water. Ininom. Yes, inumin mo yan. Na hospital. Di lalo nakasama. Sa Tondo yun. Ngayon tumaas na ang presyo ng tubig. Baka yung iniinom na tubig, yung nakabote. Yung nakabote. Tumaas siyempre. Kasi saan magaling yan? Galing sa Maynilad at Manila. Ang gagawin nila, i-filter nila. Yan lang. Filter na yun, may additional cost yun. Mahal na yung tubig natin. Kailangan pang i-filter yung iniinom. Yan. World class technology. Doble-doble ang tama sa taong bayan niya concession. Gusto mo bumalik sa panahon na may banga ka sa kusina, tapos sinasabi Hindi, gusto kong bumalik sa panahon na wala yung mga concessionaire dyan. Well, ang sabi po ng word, we can dream. I can dream, can't I? Yan. Hindi, ang matindi dyan, sinabi na nga ni President Duterte, may 12 onerous provision. Ang concession na yan. So pinababago na. Ang ginawa, dinribol nitong si Maynard Guevara. Dumuyan, Dinuyan. Hindi yung grupo. Nag-midnight daw yan, sabi. Kasama yung economic team. At saka yung isang... Dinuyan. Pero kung ako si Maynard, nasa poder ko yan. Hindi pwede. Hindi pwede. Kahit gusto nyo. Malakas ang labi nyo. Malakas kayo sa economic team. Ikapit kayo dyan. Di okay lang. Pero ako, ito ang utos. Malakas kayo sa economic team at saka isang mataba na nandiyan. Sino mataba? Wala mataba dyan. Office of the President. Talaga, anong taba-taba naman yan sinasabi mo? Doon kayo kasi aayusin ko to para i-dribble kayo nun. Walang nangyari. Wala. Sa concession agreement. Alam mo mga oligarchs, naisip ko lang, yan pang mga never say die, parang saan ba nag-aral? They will find a way. Hindi, sige, sa katapusan ng termino, maayos na. Ako nang bahala sa'yo. Board of Director ka. Buo lang kayo ngayon. Board of Director ka. Kaya po ang mga board ng mga... hanggang sa mga may magagawa. Mga ex-cabinet members. Kasi sa telco, sa tubig, na yan Sinira na. Wala nangyari doon, nila yan. They will outlast. Tapos yung kaso sa DNR. Halos buntalin na ni Duterte ang mga yan. Wala nangyari. Wala. Okay. 9 o'clock ng umaga, DWIZ 882 at Aliw 23. Karambola sa DWIZ.